May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sakat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong ipinakpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Oh, oh, oh. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinakpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Wala kang katulad, Panginoon. Oh, oh, oh. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarapan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kapaputihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo,
Hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isang kasama rito sa loob ng bahay-sambahan, sa inyong mga tahanan, saan mang dako kayo naroon mga kapatid. Purihin ang Panginoon at muli magandang gabi sa bawat isa. Hallelujah. Purihin ang Diyos na tayo'y patuloy na makakadulog sa Kanya at mabagay na ating usap ay patuloy nating may papahayag sa Kanyang banal na pakinig. Pagpalain ng Diyos ang ating pagdulog sa Kanya, tayo'y manalangin sa mandali at hingin natin ang gabay ng Santong Espiritu. Aming Diyos, Ama sa langit, pasalamatan ka po, luwalhatiin ka, at parangalan sa iyong mga dakilang gawa. Panginoon, salamat sa maghapong naranasan po namin sa aming mga tahanan o sa labas man, Panginoon, at sa iyong mga anak, Panginoon, nasaan man po sila. Pasalamatan ka po pagkat patuloy mong idinaragdag yung buhay, yung kalakasan, at gayon din, O Diyos, ng kaisipang hanapin ka naming lagi at sumangguni sa iyo.
lalo't higit ngayong gabi ng aming pagdulog. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang mga bahagi nito ng aming patuloy na pagdulog. Lalo't higit ang connection po namin sa internet upang yung mga anak na nasa kanilang mga tahanan ay makasama po namin at makiisa, Panginoon, sa bagay ng aming pagsasalo-salo sa iyong mga salita at pananalangin. Aming Diyos, sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. 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 Ang topic po ngayon ay isang katanungan. Bakit kailangang manalangin? Opo, naitanong nyo na ba yan? Doon po sa nakakaalam ng salita ng Diyos, ay naunawaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay nakakaalam ng lahat. At siya ay magagawa ang lahat pagkat siya yung absolute power. O sinasabing makapangyarihang Diyos sa lahat. Walang lihim sa Kanya, lahat ay hayag. Kaya nga ang tanong na ito ay masasagot ba ng bagay na isa lamang salita? Kung ang Diyos ay makapangyarihan at alam ang lahat, bakit kailangan pa nating manalangin? Pwede, hindi ba pwede yun? Isang kaisipan, isang kolokyal na tanong na masalimuot na bagay sa isang hindi nakakaunawa sa Diyos na may layunin. Opo, at ang bagay na ito ay ating tatalakayin ngayong gabi at sa darating pang mga araw upang alamin kung bakit kailangan nga tayong manalangin. Opo, mayroong pong kludyaan at sa inyong mga banal na kasulatan, inyo pong makibukas kayo sa akin. Ang ginamit ko po ay ang King James Version na Tagalog. Hallelujah, ang Biblia. At bababasa po natin sa Aklat ng Juan, talatang 26 hanggang 27 ang bahaging ito na sinalita ng Panginoon. Hallelujah. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung paanong ang amay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, magsisilabas, at ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Opo, yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tagapakinig na itinuturo niya ang bagay na ito. Pinagkalooban ng Amang Diyos ang anak na makahatol. Ibig sabihin ay kung daw ang ama may buhay sa kanyang sarili, ang Panginoon na anak ng Diyos ay mayroong buhay din sa kanyang sarili at mayroon pang karapatan o authority o kapamahalaang humatol sa panahon ng paghatol, ang sinasabi sa mga buhay at sa mga patay. O sinasabing patay ay walang espiritu ng Diyos ang tao, bagamat nabubuhay, ay dumating sa kamatayan, ay sila'y muling gigisingin at bubuhayin, ngunit
tatanggap ng kahatulan, subalit yung mga nakaalam at sumunod sa mga bagay ng salita ng Diyos ay gagawa ng mabuti at mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Bakit nga ba kailangang manalangin? Sa atin pong binasa, maunawaan po natin na yung sinasabing ang taong nilikha ng Diyos ay binigyan ng kapamahalaan na mamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos sa lupa at sa langit ay ang Panginoon naroon. Sa lupa ay narito upang ang tao'y siyang mag-manage. Hallelujah. Makikita natin yan sa aklat ng Genesis, Kabanatang 1, talatang 26. Purihin ang Panginoon. Yun ang sinasabing pagkaunawa sa pamamahala ng tao. Letter A, understanding man's dominion. Opo, the Father has given him authority. Sino yon? Ang anak. Because he is the Son of Man. Alam naman natin, hindi lang anak ng tao ang Panginoon, kundi mismong anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos. Means, in order to have authority on earth. Purihin ang Panginoon. Letter B, ang taong nilikha ng Diyos na iwinangis niya sa Kanya ay nais niyang makasama sa Kanyang plano bago pa mahayag ang mga bagay. Ang huling nilikha ng Diyos ay ang tao upang pamahalain sa lahat ng nilikha niya, nakikita man o hindi nakikita. Genesis chapter 1 verse 26. Letter C, God is the owner of everything and man become the manager of all things. Tama po ba yun? Ang Diyos ang may kanya ng lahat, pagkat siyang lumikha, at ang taong nilikha niya ginawa niyang tigapamahala ng kanyang mga nilikha. Kaya nga meron pong relasyon ang dalawang yan. The owner and the manager ay kailangan mag-usap at magkaroon ng komunikasyon sa mga bagay na pinag-uusapan upang mangyari ang layunin. Letter D, kaya't ang tao ay kailangan makipag-ugnayan palagi sa makapangyarihang Diyos. Letter E, ang tao ay naging kasangkot palagi sa anumang mga kaganapan dito sa lupa, sa kapahintulutan ng makapangyarihan sa lahat. Opo, hindi pwedeng ang taong pinigyan ng Diyos ng kapamahalaan ay hindi pwedeng di makasangkot pagkat mayroon siyang tinanggap na responsibilidad ang mamahala sa mga nilikha ng Diyos. Hallelujah! Ano ba ang panalangin? Sa outline ko po ay mayroong ilang bagay dyan upang makimalaman natin ang layunin ng pananalangin. At kung nais niyo pong magkaroon kayo ng kopya nito, ay pwede po kung sa panahon ng ating pagsamba ay makakuha kayo ng sipi nito o kopya. Ang sabi nga, ang pananalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hallelujah! Ito ay pakikipag-isa sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay pagsunod sa utos ng Diyos na tayo ay dumulog, manalangin. Doon sa aklat ng
Jeremias ay nag-aanyaya siya. Ang sabi niya, Jeremiah 33:3, hallelujah, kayo'y magsitawag sa akin at ako'y sasagot, ang sabi niya. At hindi lang sasagutin, kundi magpapakita pa ng mga dakilang bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Salamat sa Panginoon sa paanyayang yun. Kaya nga, yun isang encouragement upang gawin natin ang dumulog sa Panginoon, manalangin. Ano pa ang panalangin? Ang panalangin ay paghahanda saan? Sa kaaway ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ay maging matapang, hindi lang sa literal na pakatapangan, pisikal, kundi lalo't higit sa ating spiritual na buhay. Hallelujah! Kaya nga, sa aklat ng Efeso, tinuro doon kung paanong ang isang kawal ng Panginoon ay magkaroon ng mga bagay na kailangan niya upang siya'y makatagal sa labanan. Ang pananalangin, alam natin, yan ay pakikipaglaban espiritual. Ito pa ang isang bagay. Ito ay pagtatagumpay sa tukso. Nakasama ang Diyos. Opo, pagkat noon ang Panginoon malapit ng hulihin upang siya'y bugbugin at bigyan ng mga bagay na hindi marapat at yung kasong ikinaso sa kanya ay hindi karapat-dapat. Pagkat hindi kailanman niya inangking siya yung Diyos na makapangyarihan, ay yun daw ay isang paglaban sa bagay, sa pagiging Diyos ng Diyos. Hallelujah! Kinasuhan siya upang siya ay patayin pagkat di gusto ng mga tao noong una. Sa panahon niya, nung siya nasa katabang taon, ang kanyang mga itinuturo. Hallelujah! Ano nga ang nagagawa ng panalangin sa atin? Ito po ay sa paningin, pisikal na. Ang sabi, prayer is a sin killer. Opo, kung tayo nanganalangin, ang kasalanan natin ay ating isinasangguni, pinapahayag sa Diyos. At kung nakikita ng Diyos na tapat tayong nagsisisi at nagbabagong kaisipan upang ang ating mga nagagawang mali ay talikuran, ay nahahabagan Diyos. At ang sabi, siya'y nagpapatawad. Hallelujah! Hallelujah! Isa pa rin na ang bagay ng panalangin ay nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Opo, kung tayo may mga sakit, tayo dumudulog sa Diyos at ang isang patutuon ng salita ng Diyos ay yung makakita natin sa ikalawang aklat ng mga hari, talatang 20, mula sa kabalatang 20, mula sa talatang 1 hanggang 3, ang kagalingang tinanggap sa dakong yaon ng banal na kasulatan. Gayun din naman ang sinasabi sa aklat ni Santiago, kabalatang 4, talatang 6 hanggang 8. Ang sabi doon, meron bang sakit ang sinuman sa inyo? Oh, hallelujah! Tayo daw ay dumulog sa Diyos at manalangin. At ang panalangin may pananampalataya. Tandaan po natin, ang hinihingi ay pananampalataya. Ay yun daw ang magpapagaling sa may sakit. Salamat sa Diyos. Hallelujah! Tunay na ang panalangin ay nagkakaloob ng kagalingan. Hallelujah! Hallelujah! Ano pa ang panalangin na nagagawa para sa atin? It is a shield for our soul. Yun daw po ay baluti o yun daw po ay bagay na ating panangga
para sa ating kaluluwa sa mga atake ng masama. Opo, makakita po natin yan sa awit, kabanatang 51. Hallelujah. Ano pa ba ang nagagawa ng panalangin? Ang sabi, ito ay ikinagagalak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa ang panalangin? Nagbibigay ito ng tagumpay. Ang sabi, victory, Gienir sa Nehemias, kabanatang 4, talatang 8 hanggang 15. Ang aklat kung paano ang lingkod ng Diyos na si Nehemias na nagsaayos ng bakod, ng sirang bakod, ng lungsod ng Jerusalem sa panahon niya, ay naiyayos at nagawa pagkat siya ay mayroong malasakit sa bagay ng gawain ng paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Nais ng Diyos na tayo rin ay magtagumpay. Hallelujah! Pangalawang dako, prayer that pleases God with humility and faith. Opo, kung daw po tayo'y nagpapakababa sa ating sarili, dumudulog sa Diyos, hallelujah, kasama ng ating pananampalataya sa Diyos, ay anong meron? Nagkakaroon tayo ng kagalakan ng Diyos ng ating dinudulugan ay nasisiyahan sa ating ginagawa. Ano pa? It brings revival. O pinapalakas tayo yung mahihina nating pananampalataya, yung ating mga pag-aalinlangan ay nagkakaroon ng kalakasan at sumisigla uli ang ating pananampalataya. Yun ang sinasabi muli sa aklat ng Santiago, kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Maging sa aklat ng Propeta Isaias, hallelujah, chapter 56, talatang 8, at sa chapter 62, 6-7, yun ang bagay ng biyaya sa kalooban ng Diyos para sa ating mga spiritual na buhay. Ano pa ang meron sa pananalangin? Alam natin yan, mga kapatid. Ang pananalangin na sabi, it brings result. May nangyayari, may nagaganap, at ang resulta ay mabuti. Hallelujah, lalo nga't sa panahon nating nararasan ngayon, hindi bagat nung unang umatake ang pandemyang ito o ang bagay na nangyayari sa buong mundo na pinayagan ng Diyos na ang salot ay dumating at ang mga bansa ay magulo at ang mga dako ay magkaroon ng mga patay at ang mga kabuhayan ng bansa o ng mga bansa ay bumaksak dahil sa mga paghigpit na ginagawa ng pamahalaan. At unti-unti tinutugon ng Diyos ang bagay at yun nga, bagamat paulit-ulit ang pandemya sa iba't ibang anyo, ay naroon lagi yung biyaya ng Diyos. At hanggang sa dumating na ang mga bakuna ay malikha ng tao sa karunungang binibigay ng Diyos, ay unti-unting nalalabanan ang salot na ito. Purihin ang Panginoon, alam nating may simula yon at magwawakas din yon. Purihin ang Panginoon, sa lalong madaling panahon ay gawin niyang magwakas iyon. Tayo ay mayroong pangbuhay at kalakasang tinataglay. Ano pa? It brings unity. Opo. Hallelujah. Sa pananalangin, ang mga mayroong kaguluhan, mga tao, ito may sa pamilya, ito may sa anumang grupo ng Panginoon, hindi lang sa grupo ng mga mananampalataya, lalo't higit sa grupo na iba't ibang klase ng tao
ay nagkakaroon ng pag-iisa at pagkakasundo, pagkat ang Espiritu ng Diyos ay nakikipagpunyagi sa tao at nagbibigay ng kaisipang matuwid upang maging maayos ang lahat. Kung ating basahin ang aklat ng mga gawa, Kabanatang 1, talatang 4, makikita natin doon ang mga lingkod ng Diyos ay nagkakaisang dumulog sa Diyos, manalangin. Hallelujah. At makita rin po natin sa Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 3, yung mga nangyari noong ang bagong iglesia ay nagsisimula sa panahon na makatapos ang Espiritu Santo ay dumating sa kanilang mga buhay. Sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47, ang mga kaganapan doon ay ating mababasa. Ano pa ang nagagawa ng panalangin? Ang sabi sa pangatlong puntos ay ganito, pray more and more. Opo, mababasa natin sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 1, talatang 8, ang bagay upang magkaroon ng kapangyarihan. Ang sabi doon, at tayo magiging saksi ng Panginoon. Hallelujah! Pagdating ng kanyang kapangyarihang ipinapagkaloob sa atin, at ang ito'y kapangyarihan mula sa Santong Espiritu, ay magkakaroon tayo ng kapamahalaan at kapangyarihan sa mga bagay, lalo tigit sa mga bagay na espiritual. Sabi, more prayer, more power. Opo, hindi ba't ang pagkuhanan natin ng kapangyarihang espiritual ay ang Diyos na Espiritong hindi natin nakikita, ay nagpapala siya sa Espiritu ng maraming bagay para sa atin. Kaya kung tayo mananalangin lagi upang magkaroon ng kapangyarihan, ay duroon at dumadating. Kaya nga't yung unang mga alagad nung unang panahon ng ang iglesia ng Panginoon ay bagong tatag at naiipon ng mga mananampalataya, madalas silang manalangin at gumagawa ang Panginoon ng mga milagro o ng mga bagay na tanda sa kanilang mga ginagawang paghahayag at paglilingkod sa Diyos. Alam naman natin, ang sinasabing tanda ay yung milagro na nangyayari sa kalagitnaan nila. Mga taong bulag ay dumidilat, ang mga pilay ay gumagaling, nakakatayo, nakakalakad. Hallelujah! At yung patay, nabubuhay. Purihin ang Panginoon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. If we pray, more prayer, more power. More prayer, more blessings. Sabi ng mga awit, Kabanatang 103, mula talatang 1 hanggang 3, inuutusan ni Haring David ang kanyang kaluluwa na ang Diyos ay luwalhatiin, ang Diyos ay parangalan, ang Diyos ay awitan. Hallelujah. Gayun din naman, sinasabi ng aklat ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 15, ang tungkol sa paghingi natin sa Diyos. Hindi bagat alam natin lagi ito, yung the Lord's Prayer. Hallelujah. Yan ang itinurong panalangin ng Panginoon. Una doon sa mga naunang alagad at hanggang sa panahon natin, ito'y madalas na gagamitin at idalangin. Ano pa? More prayer, more protection. Amen? Kung tayo nanalangin, hindi bagat pinagkakatiwala natin sa Diyos ang kanyang gabay
ang kanyang pangunguna, ang kanyang pag-iingat, lalo tigit sa panahon ng mga paglalakbay o sa panahon na may paruroonan tayong mapanganib na lugar. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ang mag-iingat. Gayun din ang kalagayang ipinapabatid sa atin kung babasahin natin ang aklat ng Propeta Daniel, Kabanatang 6, talatang 10. Hallelujah! Ang propetang ito'y binawalang dumulog sa kanyang Diyos na sinasamba. Anong nangyari? At nahatulang ikulong sa yungib ng mga leon. Ngunit siya ay iningatan ng Diyos. Yung leon na kumakain ng karni ng tao o ng katawan ng tao, ginawa niyang unan. Ginawa niyang katabi sa higaan at hindi siya inano at siya'y buhay na lumabas. Kinabukasan ng maaga ay naparoon ng hari upang kumustahin ano ba nangyari sa lingkod ng Panginoon na ito. Anong meron sa pananalangin? Protection. Iningatan siya ng Diyos. Yung bang nangyari sa mga taong yun o propetang yun, magagawa pa rin ba ng Diyos ngayon? Amen. Alam naman natin ang Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah. Malinaw ang sabi din sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, talatang 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Bagamat ang sinabi ron ay sa darating pa, ngunit alam naman natin, ang Panginoon ay gayon din. Siya ay forever, magpakailaman siya. Hallelujah! More prayer, more promotion. Yan ang gusto natin. Ma-promote tayo. Kung minsan ang gusto natin promotion, material, physical. Pero mas ang gusto ng Diyos ay promoted tayo dahil nasiyahanan siya sa ating buhay, ay ipinopromote niya tayo sa mga bagay, hindi lang ng material at physical, kundi sa ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Hindi natin kung anong mga inihahanda pa ng Panginoon para sa atin, hindi lang dito sa lupa, kundi ang sabi, doon sa langit na dako sa tahanang inihahanda niya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya nga, kailangan tayo laging manalangin upang tumanggap ng promosyon sa Diyos. Hallelujah! Ano ba ang hinihingi kung gagawin natin ito na manalangin tayo sa Diyos? Ang hinihingi ng Diyos upang siya'y masyahanan at magalak sa atin ay manalangin tayo na mayroong pananampalataya. Yan po ang napakahalaga. Prayer to God with faith in your heart. Bakit? Pagkat sinasabi ng aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 6, without faith, we cannot please God. Opo, hindi natin mapapaluguran ang Diyos kailanman kung yung pinakamahalagang hinahanap niya ay wala sa buhay ng isang taong dumudulog sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, pag-igihin natin ang ating pananampalataya at ang pananampalatayang iyan ay dumadaan dyan ng mga pagsubok. Iba't ibang bagay nga lang. Kumisan nga'y sakit, karamdaman, lalo tigit sa panahon natin ngayon na may pandemya. Opo, ang hinahanap ng Diyos ay umasa tayong lagi sa Kanya. Hallelujah! Ano ang mayroon upang ang Diyos ay tumugon? Ang sabi, kung tayo nananalangin, ay kailangan tiyak natin na ang ating puso ay malinis. Hindi ibig sabihin parang ang puso natin hinugasan, inilabas at hinugasan ng tubig o ano pa man yan.
Ibig sabihin ng malinis walang bagay doon sa isipan natin, sa kalooban natin, sa ating damdamin, na bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang may malinis na puso ay ang kanyang layunin o motibo niya ay ang Diyos lamang ay masiyahanan sa kanyang buhay, sa kanyang mga ginagawa, sinasalita, at lalo tigit sa mga iniisip ng tao. Hallelujah. James chapter 5 verse 16. Hallelujah. At kung tayo mananalangin, ang sabi nga, with pure motive, ano ba ang talagang layunin? Kuminsan kasi, hindi ko sinisisi, tayo lahat ay gayon. Meron tayong mga ini-insist doon sa Diyos na ating mga gusto. At yun kung gusto na kumisay mangyari agad at gawin ng Diyos at ibigay sa atin, ito may pakikipagrelasyon, ito may promosyon, ito may pananalapi, ito may kapamahalaan, o ito man ay mga bagay. Katulad sa panahon ngayon, maraming ambisyoso ngayon sa panahon ng politika. This year 2022, ay nariyaan. Kaya nga, binibigyan din tayo ng katalinuhan ng Diyos upang yung mga bagay na pinaplano, kumisa ng tao, hallelujah, hindi lang sa panahon ng politika, ay doon sa mga anak ng Diyos ay purong motibo ng bagay na matuwid at maganda sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, tayo raw ay manalangin with a purpose o purposes sa ating puso. Pray to God with purpose in your heart. Ano ba ang layunin ng puso natin? Meron ba tayong layunin ang iba rin naman ay makakilala sa Diyos at tumanggap sa Panginoon? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Panglima, paano ba tayo manalangin? Hindi natin pag-uusap dito yung posture o kung tayo ba'y nakadapa, tayo ba'y nakahiga, nakaluhod ba tayo, nakasalampak ba tayo? Hindi yun. Kundi ang sabi, kundi manalangin tayo na ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Pagkat sinabi niya, kung ano man daw ang ating hihilingin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoon, may garantiya siyang tatanggap tayo ng bagay. Pray in the name of Jesus. Para saan? Una, hindi lang sa ating sarili. Ito'y para sa ating pamilya, sa ating sambahayan. Hallelujah! Kailangan nating idulog sa Diyos ang ating mga sambahayan, ang pagrelasyon natin sa ating binigay ng Diyos na partner sa buhay at sa mga anak sa tahanan. O kung ang mga anak na ito'y may naging naging isang pamilya na rin, nagkaroon na siya ng kasama sa buhay, ay yun ay kasama. Sabi ng aklat ng Josue, chapter 24, verse 15, sila'y maglilingkod sa Diyos kasama ng kanyang sambahayan. Hallelujah! Ano ba ang dapat nating ipinapanalangin lagi? Hindi lang ang sarili, hindi lang ating sambahayan, kundi ang iglesia, ang pamilya ng Panginoon. Hallelujah! As a local church, hallelujah! Ipanalangin natin ang iglesyang kinabibilangan natin ng Diyos ay patuloy na kumilos sa ating iglesia, sa buhay ng mga leaders ng church, sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon, naglilingkod sa iglesia, sa iba't ibang kaparaanan, doon sa mga ministeryong ibinigay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Makikita natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2.
talatang 37 hanggat 42. Yung mga ilang events na ginagawa ng church sa panahon ng bagong iglesia na sa mga gawa. Ano pa? We pray for our leaders. Opo, not only local leaders, kundi sa lahat ng mga namiminuno. Hallelujah, ito man ay spiritual na pumumuno. Ito man ay secular. Hallelujah. Hallelujah. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, kailangan ang hingin natin sa Diyos ay isang tatayo na magiging mabuting bagay ang layunin niya sa ikaunlad pa ng bansang ito, sa ikaunlad pa ng mga tao sa bansang ito, at sa mga bagay na ikakapayapa ng bansang ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Makikita natin yan, sabi ng unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 1-5, na ini-encourage tayong manalangin para sa kanila. At panghuli, ang sabi, manalangin tayo para sa ating bansa. Opo, mahal natin ang bansa natin. Hallelujah. At salamat na yung itinuro sa atin ay isang bansang napakaganda, ang bansang Pilipinas. Hallelujah, sabi tang awit para sa ating bansa, ito'y perlas sa silangan. Hallelujah. Sorry. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ating ipapanalangin ang ating bansa. Hallelujah. Bakit? Opo, ulitin po natin, prayer is power. Acts 1:8 uli. Power saan? To live for God. Amen. Hallelujah. To pray. To serve God. Power to serve God and power to worship God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At pang-7, ito na po yung pagwawakas ng outline na ito sa aklat ng 2 Kronika, kabanatang 7, talatang 14 hanggang 15. Ang sinasabi doon ng Panginoon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Opo, o kung mananalangin at sila magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Hallelujah. At hahanapin ang Panginoon at tatalikod sa mga kasalanan. At sabi ang pangako, tayo'y pagagalingin ng Diyos. Opo, hindi lang sa pisikal nating karamdaman, kung ang ating bansa ay may sakit. Hallelujah. Naalala ko po yung sinasabi noon. Hallelujah. Filipinos are the sick man of Asia. Yun ang naging tatak natin noon. Pero hindi na ngayon ganon. Na iba na. Lalo tigit sa mga Pilipinong naging matatag. At ang layunin ay sa Diyos sumangguni at sa Diyos umasa. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, ang bansa natin ay sinasabi, isa sa bansang Kristiyano sa dulong silangan. Kristiyano, naway totoo sa Bibliang paraan. Amen po ba? Maraming Kristiyano pero hindi biblikal ang kanilang pagkaunawa sa kanilang Diyos at sa pagkaunawang Kristiyano. Ipanalangin natin yan na maging totoo yan sa bansa natin. At maraming mga taong tunay Kristiyano sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Kung patuloy po tayong dudulog sa Diyos, tayo po'y manalangin. Lagi nawa para sa ating bansa. Hallelujah. Pray as a nation, as one body, as true believers in Christ. Amen. Hallelujah. Ano pa?
let us humble ourselves before God. Opo, yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi tayo nagmamataas sa ating sarili, nananalangin, nanahayag sa banal na kasulatan na may dalawang nanalangin, isang makasalanan at isang mayabang sa kanyang buhay espiritual. Hallelujah! Nalugod ang Diyos doon sa taong hindi makatingin sa langit at nagpapakababa. Purihin ang Panginoon. Ang gusto ng Diyos, tayo nagpapakababa sa ating sarili, sa harapan ng Diyos, at hindi tayo nagmamataas. Kung minsan, nababago iyon. Minsan ang tao nababagong ugali dahil bakit? May mga ibinigay sa kanya ang Diyos at yun ay nagpabago ng kanyang attitude. Kung minsan ay dahil sa pera. Naalala ko, itinuro ng ating pastor noong isang gabi. Hallelujah! Masyahan na kayo kung anong meron sa inyo. At magalak kayo kung ano binibigay ng Diyos. Hallelujah! Opo, pag yumamang ang tao, dumami ang pera, di nagkaroon siya ng power. At ang pera kung minsan gumagawa ng hindi mabuti sa buhay ng mga tao. Kailangan natin yon. Hinihingi natin yon sa Diyos. Ngunit, ang gusto ng Diyos, may layunin. May tamang bagay kung bakit. Hallelujah! Ano pa? Kung hinahanap natin ang mukha ng Diyos, kalimutan naman natin ang ating mga kasalanan. O sabihin natin sa Diyos at huwag na natin gawin pa ulit. Sikapin natin. Hallelujah! Kaya nga, hallelujah, ang sabi ko dito, therefore, O God, hear us. Amen. Forgive us, yes, Lord. Heal our land. Amen. O ang bansang ito, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at magkaroon ka po ng biyaya upang ang pandemyang ito, Panginoon, ang kumakalat na virus ng kamatayan ay tumigil na sa pangalan ng Panginoong Hesus. O purihin ka, O Diyos. Purihin ka at pasalamatan ka. Pagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapalang Diyos, tumutugong Diyos, at nagmamalasakit na Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen, Lord. Amen, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Lord. Well, magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon. And ang Diyos ay dapat lamang natin pasalamatan. Nagpapasalamat po ako sa maraming nanalangin para sa aking kagalingan. Kagabi po talaga namang running nose ako. Grabe po yung aking sipon at ubo. At salamat po. Akala ko po kanina, sabi ko mukhang hindi ako maka-join, hindi ako makapasok sa church para manalangin sa mga kahilingan. Actually, sabi ko kay Brother Jerome, ay ikaw na mag-pray ng mga prayer request. Sabi niya, ay sabihin ko niya lamang po na all throughout the week, ipagpe-pray po ito at recorded po ang mga prayer request. At sabihin ko na po na kayo ay may sakit pa. Pero the Lord is so good. Sabi ko, hindi. Pananalangin natin ang mga kahilingan ng mga kapatiran ngayong gabi. At salamat po, kanina po ay araw ng panalangin at pag-ayuno, prayer fasting ng atin pong NCWC. Salamat po sa mga nagsadya sa bahay-sambahan kanina para mga nanalangin at sa panguna po natin dalawang pastor, Pastor Arnel, Pastor Esther, tunay nga po kasama ang ating ilang mga kapatiran ay tunay, naging mainit at kumilos ang Panginoon sa gawain ng panalangin at pag-aayuno. Atin pong ina-appreciate yung presence po ng magkapatid na angel ngayong gabi. Sila po ang bukod tangi na nag-face-to-face. So, pasensya ka na, Brad. Nalimutan ko pangalan mo. Mamaya tatanong ko, ha? At salamat sa Panginoon
Hallelujah! To God be the glory. Akin pong nais basahin ang Colossus 4 verse 2 na siya pong atin pong pangahawakan tonight. Sabi nga po dito, never stop praying. Be ready for anything by praying and being thankful. Ayan, na hindi po tayo hihinto ng panalangin. Asahan po tayo ay magbibigay ng panahon para manalangin at lumapit sa Diyos. Dahil po niyan, atin pong bigyan pansin ang mga kahilingan na inyo pong ipinarating ngayong gabi sa atin pong comment section ng Facebook page ng NCWC. So, samahan niyo po ako sa panalangin at akin na pong nakita agad dito sa unang prayer request na ang ating kapatid na ito ay mawala na yung kanyang ubo at sipon. Ang mangyayari po yan, mawawala po yan. Kung paano ginawa ng Panginoon sa akin, same thing will happen to you, John Sam, anak po ni Brother John Christian. So together, join me in prayer. I-release po natin yung ating faith. Manampalataya po tayo. Wala pong imposible sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na himala, Diyos na mga imposibleng bagay, Diyos na hindi lumilimot at nagbabaliwala. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, iniangat po namin sa iyo ngayong gabi ang kahilingan po ng kapatid na John Christian Nazareno Pagid II. Father God, ang kanya pong nangarin, complete healing para kay John Sam. Tuluyan na po, Panginoon, na hindi na bumalik ang ubo at sipon ng kanyang anak at huwag niyo rin po mag-trigger ang hika o asma ng kanyang anak. Panginoon, inaangkin po namin ito na iyo pong ipagkakaloob sa kanyang anak na si John Sam. Kung paano po naranasan ng lingkod, hallelujah, nagkaroon po ng instant sudden stop ang sipon at nawala po yung dalait ng ubo. To God be the glory. Father God, lahat po na meron pong karamdaman sipon at ubo ngayong gabi, pananakit ng lalamunan sa pangalan ni Jesus, hallelujah, we declare healing, we rebuke this kind of virus, ito pong bacteria ito na dibigay ng ubo at sipon sa pangalan ni Jesus, hallelujah, you have no authority over God's children. Lord, dalangin din po namin ang patuloy po na gabay mo sa Ama ni Brother John, Panginoon, at makasamaan mangisda. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpana sa paglalakbay ng kanyang ama sa karagatan para po manguli ng isda, maghanap buhay. Panginoon, ikaw po maging kaagapay nila, bigyan po ng lakas ng katawan, lakas ng loob, tiwala, Panginoon, sa iyo. O Diyos, higit sa lahat, at tunay nga po, Panginoon, panghawakan po, ikaw ang source ng kanilang provision. Salamat po. Ganun din po, Diyos, karagdagan pong kahilingan ay ang mga pamilyang ito, Panginoon, na pinagmamalasakit po. Pasanin ng kapatid na John Christian. Amin po idinadalangin ang mga anak mo mula sa Petron family, ang mga empleyado po dito sa Petron. Muli po, Lord, thank you po. Nakabalik sila sa operation. Salamat sa pagkilos mo, paghipo mo sa puso po ng manager kay Manager Neneng Nazareno. At yun din po, Panginoon, salamat, o Diyos, kay Sister Elsa Katubig, na kalapong manager. Lord, ang NCS family, ABC Compound, Nazareno family, Olaye, Arcala, Lord, kayo po magpala at patuloy po, Panginoon, sa lahat po ng mga tao dito po sa mundo, nangangailangan po ng proteksyon, kailangan po na yung shield, sa kumakalat pong karamdaman nito ng Omicron variant o virus. Lord, we pray, tunay nga po, Panginoon, na bumaba ang bilang na nagpa-positive at bumalik po sa normal ang lahat. O Diyos, kayo po ang aming gabay sa araw-araw at tunay nga po, Panginoon, makakaasa kami palagi ng iyong proteksyon, ng iyong pagpapala. Aming Diyos, idinadalangin ko po ang kailangan ng kapatid na Angel Pilagundino. Salamat po, Lord. Tunay nga po, Panginoon, we pray for her request na gumaling na po totally yung kanyang acid reflux. Father God, I pray, O Lord, as I extend my hand sa kapatid na Angie, Panginoon, let your healing power flow right now, Panginoon, sa kapatid na ito at totally ma-release, makalaya po siya mula sa acid reflux na ito. Father God, meron din po siyang naramdaman ng homesickness. In the name of Jesus, alam mo po yung kanya po purpose
Alam mo po yung kanyang kalagayan, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay nangailangan po ng way para po sa kanyang trabaho, and we pray, O God, bibigyan mo po, Panginoon, ng joy, bibigyan mo po ng peace, bibigyan mo, Panginoon, ng patuloy po na assurance na you never leave our sisters alone. You are with her. Kasama kaniya, Panginoon, at salamat po, and we pray, ang magkapatid nito, Panginoon, patuloy po makatagpo ng kagalakan mula sa iyo, at yun po kanyang unspoken prayer request. Lord, hindi man po namin alam, pero nalalaman mo po ang lahat. Hindi man binubuka ng aming bibig ang aming prayer request, but even the unspoken request, lahat ng ito po ay hayag sa iyong harapan. And we pray, O God, tunay po yung design ng heart ng kapatid nito, according to your perfect will, mangyari po kay Sister Angie Lagundino. Thank you, God, for answered prayer. Lord, we lift up to you, Panginoon, kapatid ng Maribel Monzon. Patuloy po, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanya pong pinsan na may sakit. Ito po ay sina Romeo Monzon at Lynn Monzon for fast recovery. Lord God, meron po rin pong karagdagang prayer request sa kapatid na Angie Lagundino. Father God, yung pong si Arnold R. Cabaya for his fast recovery and complete healing. Whatever po yung karamdaman ni Arnold, we pray, O God, kompletong kagalingan po niya. Salamat din po, Panginoon, mula po kay kapatid na Marinol Serrano. Dinadalangin po namin ang iyong gabay sa kanya pang paggawa ng module. At patuloy po, bigyan mo siya ng katalinuhan, kalakasan, kakayanan, para masagutan po yung lahat ng module. Huwag niya pong tingnan yung dami ng mga sasagutan, kundi ang kanya pong tingnan yung pangunguna mo, yung katalinuhan, kaloob mo, yung biyaya mo maranasan po ni Marinol Serrano, at matatapos niya po, Panginoon, ang lahat ng module na ito. Doon din po ang desire ng heart niya, mawala na po ang Omicron virus, bumalik na po kami sa normal. Hallelujah, wala po imposible sa iyo, Lord. Mula po sa kapatid na Rhea Katubig, aming dinadalangin po complete healing, Panginoon, na kanyang apo sa pamangkin na si B-Boy, na sana po ito ma-confine. Lord, abutin mo po ang batang ito na si B-Boy at maranasan ang kagalingan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan po ng aming kapatid na Aurora Alonzo. Father God, complete healing po ni Iman. Siya po ay nasa Laguna ngayon, at we pray, O God, meron po siyang slight fever. In the name of Jesus, bayan po, Panginoon, complete healing ang maranasan po, Panginoon, ni Iman. At madama niya, Panginoon, ang iyong pong miraculous touch, Lord, sa kanyang physical na katawan. Dalangin din po namin, bigyan mo ng wisdom, Panginoon, ang mag-asawang Perry at Sister Net Alonso, at yun din po si Iman, if need po na umuwi dito sa Naik, si Iman, from work doon sa Laguna. So yun po, Lord, we pray, bigyan mo po ng katiyakan ang mag-asawa at ang kanilang anak, Panginoon, doon sa Panginoon na pananaw po nila kung uuwi or hindi. But higit sa lahat, we declare healing para po kay Iman. Ganon din po, kahilingan po ni Jeremy Erong, Panginoon, ang kanya pong patuloy, Panginoon, na pag-iingat mo, maranasan niya ang pagtugon mo sa kanilang pangailangan araw-araw. Totoo po ang iyong salita, ang iyong pangako, hindi pwedeng pasubalian. Mangyayari po ito, ipagkakaloob mo. Hallelujah! Ang word mo po, Panginoon, meron kaming assurance, positibo kami sa salita mo, and my God shall supply all our needs according to His riches in Christ's glory. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord. Meron pong answer sa prayer request po ni Jeremy. Ganun din po, iniangat namin sa panalangin ang kahilingan po ng kapatid na Carmi Yabut. Hallelujah! Patuloy po, Panginoon, yung protection mo po sa kanilang lugar. Sila po ay nasa gawing likod ng Lovelace. At tunay nga po, Panginoon, yung subdivision na yun ay nasa development process pa. Salamat po, dumarami na po ang mga bahay sa dakong iyon, pero kailangan pa rin po ng maayos na facilities, ventilation, magkaroon po ng ilaw sa kalsadang madilim, at ang pag-iingat nyo po, lalo nga po sa sambahayan ng Yabut,
sa Linyaga at Iligan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Ikaw po magbigay ng kalakasan pisikal sa bawat isa, lalo nga po, Panginoon, spiritual. At patuloy po, maging okay na po yung kamay ng Nanay Celia at maalis na po yung simento sa kamay ng kanyang ina. Dinadalangin din po namin, kailangan po ng kapatid na Mylene Juanco. Tunay nga po, Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ang pinagmumulan ng kalakasan ng aming katawan. At bawat isa po, Panginoon, idinadalangin po namin from NCWC, ayon po sa request ng kapatid na Mylene, maayos pong pangatawan, kalakasan po, karunungan para sa bawat isa. At yun din po, kailangan po niya patuloy na pag-iingat mo sa kanyang anak na si Merwin na pumapasok sa trabaho, lalo nga po pagka siya ay nagda-drive ng kanyang motorbike, na motorsiglo. Ang dalangin po namin pag-iingat mo kay Merwin, pag-alis ng bahay, patungong trabaho, mula trabaho, pauwi ng bahay, after work. Ang pag-iingat mo po sa kanilang panganay na anak. At sa kanilang bunsong anak, Panginoon, na si Shai, ang prayer ng likod, patuloy po katalinuhan, Panginoon, sa pag-aaral, ang ipagkaloob mo sa kanilang bunsong anak, at patuloy po, Panginoon, kayo ang gumabay sa pamilya. Thank you, Lord. Aming dinadalangin din po, kailangan ng kapatid na Elsa Katubig. Father, in the name of Jesus, we pray, yung pong guidance mo, protection sa Alonso, Balolong, Katubig families, ABC Compound, Petro family, NCWC family, Nazareno family. Father, we pray, kailangan po niya, patuloy po, complete healing sa lahat ng mga may karamdaman. In Jesus' name, hallelujah, ikaw po ang Jehovah Rapha, our God that healeth thee. Thank you, Lord, in the name of Jesus. There is healing. There is healing in the name of Jesus. At alam po namin, Panginoon, dumadaloy po kagalingan sa mga tahanan na meron pong anak ka na may karamdamang pisikal. Katulad po ni Ma'am Bets Morales, kailangan po ni lingkod, Panginoon, ang aral ngayong gabi, complete healing po para kay Ma'am Bets. Yung kanyang binti, yung kanyang buong katawan, in the name of Jesus, mag-flow yung healing kay Ma'am Bets Morales. At sa lahat po ng mga may dinaramdam physically, complete healing po. And thank you, Lord. Wala po imposibleng bagay sa iyo. Purihin ka, purihin ka. There is healing in your name. Both physical, emotional, spiritual healing comes from you, O God. Idinadalangin din po namin ang prayer request po ng kapatid na Arlene Katubig. Complete healing po, protection, guidance sa family, Panginoon, ang maranasan po nila. Dumami po ang tumangkilik sa Naik Petron at i-guide po ang mga customers. At tunay po pagpapala mo sa pamilya po ng kapatid na Arlene Katubig. Tunay nga po, Diyos, kung paano mo sinagot yung prayer namin na magbalik po sa operation, Petron gas station, back to business, back to operation. Lord, ang prayer po namin, hallelujah, special favor mo po sa gas station ito, ito pong gas station ito ng Petron, ay marami kang mga anak. Meron po, Panginoon, mga manampalataya. Meron po, Panginoon, nakakilala sa iyo. At nananampalataya po, Panginoon, na ikaw ang kanilang katugunan sa kanilang pangailangan. Ang kanilang pong kahilingan, dumami ang tumangkilik. Lord, sa maraming mga motorista, dito po sa Naik, nanggagaling sa iba't ibang lugar, dumadaan po sa maraming gas station, dito sa Naik. Lord, ang prayer po yung lingkod. Special dealing mo po dito sa Petron gas station. And Lord, for the sake, alang-alang po sa mga anak mo na nananampalataya sa iyo at nagtatrabaho dito po sa Petron gas station, God, hallelujah, dumudunog po at naninikluho na yung lingkod. Special favor po para dito sa Petron gas station at dumami po ang customers. Kahit marami po gas station, lead them, O Lord, dito po sa Petron gas station at bigyan mo ng katalinuhan ang mga empleyado sa gas station na ito
at makita po yung pagiging manampalataya, yung pagiging Kristiyano, sangkapan mo po ang Petron family, ang mga empleyado ng kakaibang uri ng Espiritu, kakaibang uri ng character. Ito po, dinesign mo, Panginoon, sa kanila, the fruit of the Holy Spirit, nagmamanifest sa mga trabahador upang ang mga customers mawiwiling lumapit, magbabalik-balikan, doon pupunta kasi nabibless sila sa mga trabahador. And that is the secret, Father God, para po maraming maging customers to make this employee, they serve the people, they serve their customers because they are doing that for the Lord Jesus Christ. And I pray, oh God, ma-maintain po nila yung prayerful spirit. Every day nagpe-pray sila. Hallelujah! At nagpapasalamat sa iyo. Salamat po. Thank you, God. We know, answered prayer po kami. Salamat po, Panginoon. Dumadalangin din ang lingkod, hallelujah, sa makailingan po ng mga anak mo na kanina po ay dumalo ng prayer and fasting. Dinadalangin ko po ang kailingan po ng kapatid na Irene Bernal. Lord, complete healing po, good health, guidance mo po, covering mo, Panginoon, sa kanyang family. Meron pong unspoken prayer request ng Sister Irene. In the name of Jesus, katulad po ng kay Angel, kay Angie, we claim, oh God, that unspoken prayer request ay voice out sa iyong harapan. Salamat po. Kahilingan din po niya, makapaglingkod siya, Panginoon, sa iyo, na tunay po nandoon yung pag-ibig at init ng paglingkod niya sa iyo, Panginoon. At ganyan po, matuloy po yung kanya pong bakasyon, Panginoon, at kalooban po maganap. Sa kahilingan po ng kapatid na Irene, dinadaan din po namin ang prayer request po ng Ma'am Lori Tampok. Patuloy po ang spiritual na pagkilos sa buhay ni Elise. Papalayan mong batang ito, Panginoon, ang kanyang anak. At bigyan mo po ang kanyang anak ng maraming mga good people, good teenagers, God-fearing, at makabataan po na may pagkakilala sa iyo. Dalangin din po namin ang patuloy po ng pagpapalad, pagkilos mo, protection mo kay Rowena at din Panginoon kay Rowen. Salamat po, spiritual and physical strength para po kay Sister Lori Tampo. Dinadalangin po namin ang kailangan po ng lingkod ng Pastor Arnel Zapanta. Panginoon, protection po sa pagpasok at paglabas ng bahay, maging sa loob ng sasakyan sa panahon sila ay naglalakbay. Panginoon, design ng puso po niya, magamit mo pa siya to be used more of the Lord Jesus Christ. More of Jesus, less of Him. Father God, patuloy po pagkilos mo sa kanyang dalawang anak na si Mispa at si Evan. Patuloy po yung power of God, yung kapangyarihan mo, Panginoon, ang siya po magbigay, kalakasan sa buhay ng kanyang dalawang anak. Para po sa kailangan din niya, sa kanyang asawa, Lord, we pray promotion at protection po, Panginoon, sa kanya rin pong trabaho at ilayo sa anumang harm o panganib. Favor mo, Panginoon, para po sa DepEd Region 4A. Yun po ay, lakad din po ang dalangin. Ingatan mo po si Sister Edith at ang kanya pong driver sa kanila pong pag-uwi dito sa Naik ngayong gabi. Dinadalangin din po namin ang kahilingan po ng kapatid na Aida Bautista. Lord, patuloy po, gabay mo, maranasan po ng kanyang pamilya araw-araw ang maglingkod sa Panginoon ng pamilya at patuloy po, Panginoon, ang pangailangan nilang pinansyal, kayo po, Panginoon, ang magkakaloob. Salamat po, Diyos. We also lift up to you in prayer. Kailangan po ng Sister Sofia Pinco. Panginoon, magkaroon po ng slot sa Philippine Coast Guard ang kanyang anak na si Jeremiah Pinco. Panginoon, kung paano po si Rafrat ay binigyan mo po ng ganong opportunity, Panginoon, salamat po, kaya mo rin ibigay ito kay Jeremiah. Panginoon, kailangan po niya, makuha na po niya promotion para po sa Teacher 3. And wala pa imposible sa iyo, Panginoon. Protection mo po sa kanyang family. At patuloy po, Panginoon, ikaw mabigay ng normal na kondisyon ng aming bansa. Mawala na po itong pandemic. Father God, kailangan po ng kapatid na Lodi Poblete, patuloy po, Panginoon, kayo po ang magpala at maranasan po
nila ang iyong kapangyarihan. Gabay mo po, proteksyon, pag-iingat, Panginoon, sa pamilya po nila. Erong and Poblete family. Panginoon, kayo po ang magkaloob ng karunungan at gabay sa kanya pong sambahayan. Dalangin din po namin, kailangan po ng kapatid na Marisa Cayas, complete healing po ng mga may karamdaman. Brother Ken James, Beverly James, Betty, at Evelyn Bayona sa kanyang karamdamang cancer. Lord, with you nothing is impossible po. Salamat po, Panginoon, at patuloy nga, Panginoon, ikaw ang Diyos ng himala at wala pong mahirap na bagay sa iyo. Lord, sa iyo pong mga anak na mayroong personal need sa kanilang tahanan, kayo po ang katugunan. Salamat po sa himala na kagalingan sa mga may karamdaman. Papalain mo rin po, O Diyos, ang live streaming ng Children's Ministry bukas. Papalain mo, Panginoon, si Teacher Laymar, si Teacher Biela, Teacher Edmund, sa kanilang pong paglilid ng Children's Church Ministry kung Sabado ng hapon. Dalangin din po namin, gawain this coming Sunday, pagpalain niyo po, Panginoon, aming live streaming sa first service at ang yung lingkod yung gagamitin si Pastor Ayi, bigyan mo ng wisdom and anointing. At second service po, Pastora Esther Bautista, wisdom and anointing. At sa mga anak mo na dadalo po face to face, we pray, O God, ang pag-ingat mo at protection mo. At patuloy nga po, kahit po 30% lang ang allowed. We pray, O Lord, yung pong provision mo, protection mo be upon every one of us. Salamat po, Ama, sa iyo aming papuri, luwalhati, pagdakila sa gabing ito. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. I-bless mo po ang buong NCWC family, ang aming po mga nakaka-join mula sa ibang church, katulad po sa Bikutan, Bethel, Assembly of God, ganyan po, Panginoon, nakaka-join din po namin. May mga pagkakataon po ang taga 100-fold Covenant AG, ang mga taga Jesus is Lord, Assembly of God sa gawin po ng Rojas, Oriental Mindoro. Sometimes din po nakaka-join ang mga taga Marinduque. Salamat po, and even those from Canada abroad, salamat po, Panginoon, nakakasama po namin sila. Sa iyo aming papuri at sa buong magdamag na daraan, pag-iingat mo po, pagpapala mo po ang maranasan ng lahat ng iyong mga anak. Lord, special prayer ko po, bigyan mo agad ng masakyan ang magkapatid na Angie as they go back sa kanilang tirahang bahay ngayong gabi. At si Pastor Vic, palakasin mo siya, pagpalain mo siya. At salamat po na nakasama namin siya face to face para po sa pagbabahagi ng iyong salita. Sa iyo ang aming papuri, pasalamat ngayong gabi. Hallelujah, bless your people. Hallelujah, even those brethren abroad. Salamat po, purihin ka. Samahan niyo po ako sa pagtaas ng kamay and receive the pastoral benediction, pastoral blessing, ang paggagawad benediction po ngayong gabi. At dahil po dito, mga kapatid, tanggapin po ninyo at sumayin niyo ang masaganang basbas, pagpapala ng Diyos Ama sa langit, pag-ibig, pagliligtas ng Panginoong Yesus, kalakasan, kaaliwan, patnubay ng Espiritu Santo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ay maaaring magsabi ng Amen. Amen. God bless you po and good night to everyone. Thank you, multimedia people.